Welcome to Dynamic Church International Ministries Incorporated. We're thrilled to have you join us as we gather together for our Sunday service. Dynamic Kids in J12 service. In Genesis, Cain and Abel's story, which was shared by our DK teacher, Amor Puno, teaches us about jealousy and its consequences. When Cain's offering was rejected, jealousy led him to commit a terrible act of murder against his brother. We also learn the importance of obedience and giving our best to God. Let's remember to offer our best to God with obedient hearts. In the J12 cast, the parable of the sower, which was tackled by Kuya Jethro, tells us that when we hear about God, some of us listen carefully and take it to heart, like seeds landing on good soil and growing strong. Join us every first and third Sunday of the month. See you at Silver and Bronze Room, Upper View Hotel, Davao City. Don't forget to connect to our socials. Dynamic Group Updates. This week's recap, we've held our D Group at different locations in Davao City. D Group San Francisco and Boulevard. D Group Agdao and Belisario. Dynamic Youth. Leaders were gathered at Coastal Road and Ecoland, Davao City. Dynamic Group Sumimao. Led by Pastor Renante and Lionel Acelo. Dynamic Group Samal. Headed by Pastor Mark and Apple Mora. Dynamic Group Digos. Conducted by Kuya Michael and Ate Joyal de los Reyes. For more D Group updates, connect to our socials. Hi there! Let's explore Christ's teachings in our morning devotional and learn how to incorporate timeless biblical principles into your daily life. Develop spiritually, help one another, and leave a lasting impression on the world. Join us every 5:30 in the morning from Mondays to Saturdays via Zoom. See you there! DCIM Sports Fest. We conducted our very first sports festival at Sindawa Phase 2, Covered Court, Davao City. We had 6 teams: Dynamic, Eureka, Appleview, Door of Faith, and Doña Luisa. We encourage you to join us because we gather not only to compete, but to strengthen bonds within our community. Let us rejoice in the joy of fellowship and unity. For more info, just tap your leader. Life Restoration Program at Bahay Pag-asa. Our team went to Bago Oshiro Mintal, Davao City as Pastor Wendell shared the true meaning of being born again to these young people aged 14 to 21. In John chapter 3:3, Jesus answered and said to him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." They embrace on a journey towards new beginning and rediscover the joy of living fully restored lives. PWD General Assembly Prayer and Counseling, held at Phase 7, Barangay 76-A, Davao City. Dynamic leaders were sent off for prayer and counseling. People with disability receive prayers of healing and receive Jesus in the most powerful way. And by this we declare, Isaiah 53 verse 5, He was wounded and crushed because of our sins. By taking our punishment, He made us completely well. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for what you have done to us. Thank you, Lord, kay mo na pod ming gitapok diri para mo praise and worship sa imo ha Ginoo.
and to have fellowship with one another. I ask you, Holy Spirit, na ikaw, Lord, ang pasabot sa amua, sa imong pulong. And I pray, God, that you will help us na ma-apply na mo ang imong pulong, because we believe, Lord, that if we apply ang imong pulong, Ginoo, maghatag og kausaban sa mong kinabuhi. Be with us, Holy Spirit, have your way. In Jesus' name, amen. So by the way, now akong i-congratulate ang Team Ulas. Sila ang nidaog last week sa ato ang Sports Fest. And this afternoon, karong hapon na launa, I believe, na naagi hapon tayo second game. Ato aning pagkahimuon until sa ato ang upcoming anniversary sa June 16. And natay mga prizes na nagpaabot pod aning mga players, aside sa trophies, na cash, napoy mga certificates nga ihatag sa inyo, especially katong mga nag-do well sa ilahang pagdula. No, naiuban dito, na MVP or other awards no nga ihatag sa tuwa. Can I see the hands katong mga manulaay? Pwede na ako itaas sa inyong mga kamot. Wow, welcome. Welcome. Welcome sa tuwang service. No, I believe unyang hapon daghan ni sila. No, kay naapay walay samal and sumimaw nga mga players. No, just want to acknowledge also tong mga taga-samal ni tabuk jud sila diri just to attend the service. And the family of Pastor Lionel na po dire, welcome mo. And of course, mga taga-sumimaw, no, sa Malabog, no, Malabog. No, they are here, no. That's to attend our service, no. And of course, sa mga nasa online, hello Nabunturan, even Japan, no, nanatay Japan karon nga nagtanaw. And I believe musunod na ang mga Indonesia, Thailand, no, Singapore. No, kay international man ang pangalan sa atong church. Ang church sa Ginoo, I believe dili lang limited kini diri sa Davao. And kung ikaw na leading sa imo ipadala ka sa Afghanistan, then welcome, no? Mo support mi sa imo And karon no, daghan kayo open doors nga ginahatag si Lord sa ato So today, I will proceed with the bread breaking, which is mao ni ato ang ginahimo every time na natay service diri, para dili nato ni malimtan, kay dapat mahimo nimo nga lifestyle dili lang diri sa Dynamic Church, but of course sa imo sa iyong balay, no, dapat mahimo nimong lifestyle. Unsa man ang imong mahimong lifestyle? Ingon diri sa Luke 22 verse 19, he took bread, gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." So take note na ang word nga himuan ni in remembrance of me. Dapat kung mangalawat ka, ang imuhang ginauna-una is si Jesus Christ. Nakuha ninyo? Kaya usay magsikitag pangalawat, ang imuha lang mauna-unaan, hapit na mauman ang misa. Tama? Mauman yang ginahimo nato. Pag pangalawat na ni, gamay na lang jud ning ligas, uli na jud ni. Mauman na ako ginahimo before. But once nga magpangalawat ka, do this in remembrance of me. Dapat kung mangalawat day ka, na-remember nimo si Jesus Christ. Unsa may gihimo ni Jesus Christ? Dapat ma-remember nimo nga si Jesus Christ namatay para sa atoa. Kano sa day nato ma-remember si Jesus Christ? Every Semana Santa ra, tama? Ang kadaghanan, ma-remember nila si Jesus Christ every Semana Santa kay daghan nagpalansang sa cross. Daghan nagpabunal-bunal sa iyang lawas, which is dili dapat ingon ana. Every day dapat ma-remember nimo gipakamatyan ka sa Ginoo, ingon ana kakapalangga sa Ginoo. Lord, salamat kayo imo ako gipakamatyan para lang jud ma-restore ko. Amen. In verse 1 Corinthians 11 verse 26, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." No, i-remember nimo ang kamatayon ni Jesucristo. And i-remember nimo nga si Jesucristo namatay sa cross sa atoa. And balikan nato sa Luke 22 verse 19,
He took the bread, give thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body." Unsa man ang imuhang na-remember sa iyang body? I-remember nimo nga ang iyang body na broken para sa imuha nga ma-restore ka. Imagine nimo na 39 kasamad si Jesucristo para mabayran ang imong sakit. Mao na akong gingon kagahapon sa mga PWD. Gipakamatyan ta ni Jesucristo, 39 ang samad sa iyang lawas. I-google nimo pila ang kategory sa sakit, 39 pod. Nganong nagtugma ang kategory sa sakit og samad ni Jesucristo. Ingon ana ta kapalangga sa Ginoo nga gipakamatyan ta niya, gi-allow niya ang iyang lawas nga ma-broken for us nga mabayran natong mga sakit. Amen? Nganong daghamang sakit karon pastor? Dili mapudtanan mo tuo sa Ginoo. Amen? So dapat karon masabtan na nimo, Lord, gibayran na diay ko nimo sa imo ang lawas. Angay po diay ko karon nga mabayran kini akong sakit. Dili ko mosugot, Lord, nga naa pa ning sakit sa akong lawas. Naba mo diha? Likewise, Luke 22 verse 20, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you." So pasabot nga, di ba, mukaon man ta karon og bread, naapoy wine, naapoy cup, nagsignify na nang naa diha sa cup ang blood ni Jesus Christ. Para asa man ning blood ni Jesus Christ, nagsimbolo na nga anytime pwede na ka makaduol sa Ginoo, new covenant. Tunguna ang pari lang makaduol sa Ginoo, siya'y mohalad og dugo. Dugo sa asa? Dugo sa karniro, dugo sa bull, mo na gina-offer nila. Old covenant. Ang pari lang ang makastorya sa Ginoo. Karon si Jesucristo, sarili niyang dugo, gibit-bit niya sa tubangan sa iyang amahan. Para ikaw, anytime makastorya na ka. Mao na dili na nimo kailangan mo adtog pastor, dili na nimo kailangan mo adto og pari para mo storya sa Ginoo. Maski naa ka sa inyong CR, sa jeep, sa balay, kaon ka anywhere, you can talk to God. Ngano man na nakay access, mo na advantage nimo karon nga gipakamatyan ka sa Ginoo. I mean, that's why kailangan ta ma-remind aning pangalawat. Kay usay wa ka ma-remind ani. Aya pa ka makaingon nga murag nahuwasan ka kung makasimba ka. Di man na mao. Maski asa ka, pwede na ka mahuwasan. Pwede na mo gaan ang imong kasing-kasing kung nakay na itabo or na may nahimo ni mo nga di maayo. You can talk to God anytime. Naba mo diha? But of course, kini nga new transition sa new covenant, ang blood ni Jesus Christ, wala po niya gipapa tanan nga balaod sa new old covenant. Gihatagan ta karon nga naga-testify pud ka nga kini nga blood ga-testify ka pag inom na nimo, Lord, salamat kay mo kong gipasaylo sa ako ang sala kay ang blood ni Jesus Christ dibayad man na sa atong mga sala. Tama? Nag-testify pud ka karon nga ikaw magpasaylo ka sa uban. Lord, gipasaylo di ay ko nimo, pinaagi ani imong dugo. Angay pud ko karon magpasaylo sa mga gikalagutan nako. Kay gingon diha sa Bible, 1 Corinthians 11:29 verse 32 to 32, iyang gingon diha, "For he, kung kinsa daw, who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body." So kung ikaw daw, nagbugal-bugal lang ka, o kaon anang pan, the same time ka ng wine, gahatag daw kag judgment sa imong sarili. For example, ni inom ka ana nga wala ka nakapasaylo, then unsay may tabo sa imuha. For this reason, many are weak and sick. Mao di nga masakiton ka kay magsige kag pangalawat nga di ka kabalo mo pasaylo. Pila na makakatuig ka pangalawat? Magtingala ka anong luya ra gyapon ka, pildido gyapon ka. Dili gyapon ka makaabante. Ngano man, wala ka naghatag og judgment sa imong sarili. Ikaw dapat mo judge mo sa Allah, sorry Lord, no, naajay ko aning kalagot. Ako ang gi-forgive, ako ang mama, ako ang papa, ako ang asawa, ako ang bana, ako ang anak. Ay ha ka mo inom, ana. Nabata diha. Importante ninyo ni masabtan.
Ngano man para dili mo manghatag og judgment sa inyong kaugalingon. Dili tay judge sa Ginoo. Amen ba? For if we would judge ourselves, we would not be judged. Ikaw dapat mauna. Hala, napaday ko dili pagpasaylo. Magpasaylo sa ako before ko mainom aning. Amen? But when we are judged, we are chosen by the Lord that we may not be condemned with the world. So, pwede na ito ihatag. Kaning nga to ang mga bread and wine. In Luke 24, verse 30 and 31. Now it came to pass as he sat at the table with them, and he took bread and blessed and broke it. And he gave it to them. Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. Bantayan ninyo ning verse. Luke 24, verse 30. Pwede dugay na ka nga Kristiyano. Kay kini nga situation, mao ni nga time nga, salamat Nel. Mao ni nga time nga si Jesus Christ na banhaw. O niya dili ma-recognize sa mga disciple. Pwede nga ikaw, gipakamatyan na ka sa Ginoo, dugay na kakaila sa Ginoo, pero murag ginabaliwala lang nimo ang Ginoo. I pray nga kining bread breaking, ma-open balik imong mata. Nga Lord, tama no. Dugay na kay ko kasimba. Dugay na kay ko Lord nga kaila sa imo Pero murag ginabaliwala lang lagi ta ka, murag di ka makita galihok sa kong kinabuhi. Kini karon nga bread breaking, ma-remind ka ba nga, Lord, grabe yung pagpakamatay sa ako, gibaliwala ra nako. Sorry kaayo, Lord. Amen? Pwede ba ta manindog tanan? Right now, before ka mo eat anang bread, mga ikagpasahilo sa Ginoo. Lord, salamat kaayo kay mo akong gipakamatyan sa cross. Mangayo kog pasaylo sa akong tanan, akong nahimong sala. Storyahe ang Ginoo. Kamong duha sa Ginoo magstorya. Sorry kaayo Lord kung naman ko'y ka ng pagdumot, na ako'y mga kalagot. Then Lord, right now, ako silang gi-bless. Pasaylo sila. Ako gipasaylo ako mama. Kung pasaylo Lord, ako mga people Lord, nga gikalagutan, nag-tridors ako gipasaylo Ginoo. Pasaylo po ang imong sarili. Kung nama kay mga pagmahay sa imong sarili, pasaylo ang imong sarili. And right now, kung first time nimo na adiri, wala pa nimo gidawat si Kristo sa imong kinabuhi. I want you to pray this prayer with me. The Bible says, in John 3:16, for God so loved the world, palangga kay ka sa atong amahan. He gave His one and only Son, gihatag niya si Jesus Christ for us. Ingiyang gingon diya, whoever believes, kung kinsa ang mutuo kaniya, kinsa ang mutugyan sa iyang kinabuhi sa iya, shall not perish but have everlasting life. Kung ikaw ka na gusto nimo itugyan imong kinabuhi sa Ginoo para maluwas ta sa atong mga sala and para mapasaylo ta sa atong mga sala. Kay di man puta mapasaylo kung dili puta magpasaylo. Kung dili puta maluwas kung di nato dawaton si Kristo. Karon dawata kinasing-kasing si Kristo sa imong kinabuhi. Sabat ani nga pag-ampo, Ginoong Hesus, akong giangkon nga nakasala ko kanimo. Pasaylo ako Ginoo sa tanan akong nahimong sala. Ginoong Hesus, sulod sa akong kasing-kasing, pinaagi sa imong balang spirito. Ginoong Hesus, salamat kay muhan akong gipasaylo. Salamat kay diha kanimo nahimo na akong anak sa Dios ug ang Dios ang akong amahan. Ginoong Hesus, sulod sa akong kasing-kasing, pinaagi sa imong balang spirito. Imuhan ako, Ginoong Hesus, ikaw nang magbuot sa akong kinabuhi. Salamat kay gialaw nimo ang imong lawas nga ma-broken para ako ma-restore. Lord Jesus, mutuupod ko kanimo nga ikaw namatay ug nabanhaw para ako maluwas ug mapasaylo sa akong mga sala. In Jesus' name, Amen and Amen. So pwede na ninyo kaunon ang bread.
Okay, now you can drink the cup and magpasalamat mo sa Ginoo. Lord Jesus, salamat kaayo sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Thank you sa pagluwas nimo sa ako. Salamat, thank you, Ginoo. Di na mahurot atong pasalamat. Yes, Lord, salamat kayo. Thank you, Lord Jesus, for what you have done for us. Thank you for your blood. Thank you for your body. Thank you for saving us and restoring us. In Jesus' name, amen and amen. So, pwede tamo lingkod? Well, before ko magpadayon, natay paminawon nga testimony. Testimony kung giunsa po sila pagbago sa Ginoo, at the same time, testimony kung giunsa nila magmadaugon. Hello, sa wala day nakaila, ako day si Lynn Gabia, wife of Arnel Gabia. Nami tulo ka anak and connected day ko sa isa ka real estate company diri sa Davao. Ako sa una, musangpit lang ko sa Ginoo kung naay problema. Wala jud ko intimate na relationship sa iya. Independent ko na pagkababae, madiskarte ko. Ako ray magbuot-buot sa tanan desisyon. Kaya ako lagi ang naitrabaho. Kung maipit lang ko, musangpit sa Ginoo. Di ko kabalo mo pasaylo. Og madumtanon kaayo ko. Manimalos ko, labi lang makasala akong bana. Mag-inom siya, mag-inom pud ko. Laag siya, laag pud ko. Hantod sa mag-away nami pag-uli sa balay. Kay magmaoy naman ni siya. Hangtod, magbinulalay nami sa kalsada. Mapulaan naman ko. Muna, mapuspusan po na ako siya. Sibat po dahin ko sa akong mama dito sa Malbar. Kaysa ilaha man migapuyo sa Boulevard. Selfish food ko, kanya-kanya miyog buhay. Akong life sa una, akong ginatiman, ako ara yung gibati, ako arang sarili. Wala na ko'y panahon sa mga bata. Work o barkada po akong ginatiman. Na wala na ko'y time sa akong mga anak. Kaya kanilaging puno kayo ta sa kalagot. Munang para maglagot pud siya sa ako nagainom pud ko, nagabarkada pud ko. Akong work manggod sa una sa Torres kay atbang ana inumanan baya. So mag-inom pud ko pagkahuman sa akong work. Munang gubot jud kaayo mi sa una. Sig inawayay, wala jud mi peace. Insecure ko kanang feeling nako na ginapasagdan ako sa kumbana. Kay kanang mahuna-hunaan ako nga naa naman sino siya ilain. Wala na nako na feel ang love sa iya Mao to na nag-entertain ko og text-text sa uban. So samok jud kaayo mi. Walay adlaw nga dili mi mag-away. Hantod na abot sa point na di na ko ganahan makita siya. Kay magsige raman mig-away. Tinunglo among kinabuhi. Sige kasakit among anak. Ug puno mi sa utang. Ultimo panudan, bugas sa kakilo. Lisod ka ay pangitaon. Moto, na disiplina jud mi sa Ginoo. Hangtod, naabot ang time na nakulong jud akong bana. Kay tungod sa iyang bisyo. Masking anak ko sa una, ga-pray ko. Anak ko, Lord, kung para jud ni siya sa ako ako yun ni siya i-surrender sa imuha. Ikaw nang bahala ani sa iya, Lord, kung buhion ba nimo ni siya. Kay grabe baya kayong patay ato sa una. Pero amazing kayo ang Ginoo. To cut it short, nag-start ang kabag-o sa among kinabuhi kadtong nag-join nami sa ride sa GovGen. Nag-start mi og empowerment, then padayon mi og RW last 2021. Sa empowerment og sa RW, gisurrender na ako akong life sa Ginoo. Nag-forgive ko sa akong bana and nag-start na ang kabaguhan sa among life. Katong pag-join namo sa RW. Nasabtan ako kung giunsa ko paghigugma sa Ginoo. Pinaagi sa gihimo niya sa cross. Nadawat pud nako ang inner healing and love sa Ginoo. Karon, na-restore ang relationship sa akong bana. Mas na love na nako sa mut akong bana. Kay puno naman ko sa gugma sa Ginoo. Dali na pud ko makapasaylo sa iya. Kay nakadawat naman ko og kapasayloan sa Ginoo. Gi-restore pud sa Lord ang ako ang mga anak. Sila tanan na pud mi kay Lord. Isa na ako kaanak nasa worship team, isa siya ka lead guitar and kani akong bana sa drums. And kuyog na pud di silang duha. Ever since na nagduol mi kay Lord, wala na na-admit among anak. Wala na siya na hospital. Wala na hospital. Grasya lang yun na ang tanan.
Gina-restore pud niya among finances and ginadisiplina mi how to handle sa among mga resources. Gigamit pud mi ni Lord to bless couples na naay mga gina-go through sa life and nag-benefit jud mi iyang pamilya sa grasya nga kabag-uhan nga gihatag ni Lord. And ang key di ay para makahatag tag tinuod na gugma sa uban is magpaduol ta sa una sa Ginoo. Magpaduol jud ta sa iyaha ug siya jud ang atuang unahon na paghigugma para makahatag ta og gugma sa uban. Karon makaingon na jud ko na love na jud kaayo ako akong bana and in love naman siya kay Lord. So mahadlok naman siya kay Lord. Karon mapasalamaton kaayo. Bless. Pinaagi pod sa fellowship and guidance sa among mentor na preserve jud me. Grabe jud kay ka faithful ang Ginoo. Kay na-fulfill jud ni Lord ang purpose sa among kinabuhi. Mas naging intimate na mi karon sa Ginoo, labi na sa among relationship duha sa kami mag-asawa. Maalaw ra jud ay ang mga testing and difficult situations sa life para ma-fulfill ang atong purpose diri sa kalibutan. Mapasalamaton kay mas naging meaningful among life karon kay naanami kay Lord together sa among family. Nasama sa iyang giingon sa Joshua 24:15, as for me and my household, we will serve the Lord. To God be all the glory. Ako dahil si Arnel Gabia, isa ko ka cellphone technician. Akong life before is grabe kay ko kapuno sa bisyo. Isa ko ka drug addict, tanan bisyo na nasa ko labi na gid ng drugs. Shabu, inom, sigarilyo, even babae. And package yun na, basta once istorya na to, drugs, shabu, package yun na. Kusog kayo kung mangilad sa customer sa una, isip isa ka cellphone technician, ingnon dayon ako na akong customer na, gubain mong cellphone ma'am, maski gug ka nang nalubat, ragod. Dako kay kumupatong sa presyo. Labi na sa pyesa, siguro kalimahon pa na ako na pagpatong sa presyo sa pyesa para lang yun na maprovide na ako akong bisyo, adlaw-adlaw. Niabot pa sa sitwasyon na ang magamit sa balay, cellphone sa akong asawa, cellphone sa akong mga anak, ako na ibaligya. Ako nang hiramon first. Hiramon ako na sa iya, pero after pila ka adlaw, pangitaon na sa akong asawa. And ako rin siyang ingnon na, nagubay mo cellphone, ginaayo pa na ako. Hantod, mapula na lang siyang pinangita siyang cellphone. Pero nara day sa kuha. Pero, ako na day itong ipaswapan. Kanang mo na among term sa una kanang mga drug addict gipaswapan, meaning to say gipakambyuan. Mo nang term na mo sa mga drug addict. Grabe jud ang pagbutas sa kuha sa yawa every day sa among pamuyo, walay peace. Kung nako sa balay, samok. Every time muli na ako sa balay, kay ngano, lubat naman ko ana. Lubat na ko sa drugs. Nawala na ang tama. Kung nawala na ang tama, nagtanga ana na siya. Wala na pud ko'y kwarta mo nang pag-abot nako sa balay, mag-abot mi sa akong asawa, wala na ko'y karimit. Sabayan pa jud ko gingon niyo, nganong niuli pa daw ko, nga wala daw ko'y pulos nga pagkabana o pagkaamahan sa among mga anak. Mo nang away jud pirmi. Pag naa ako sa balay, hangtod na lang na niabot ang higayon nga nadakpan ko ug nakulong ko for 6 years sa Maha City Jail. Ang jail akong i-describe, mura ni siyang imperno diri sa kalibutan. Maski wala pa ko kaadto dito sa imperno ha. Kay gawas sa perti kainit sa selda, wala kay freedom na himuon nimong gusto. Dili ka kabuot sa imong kaunon. Labi na tong mga ultimo nga piniriso, kanang mga walay dalaw. And dito sa Maha Jail, sa Maha City Jail, nagsugod na ko dito tawag sa Ginoo. Dito na ako nagsugod og ampo. Kani real kayo ni Sakwa ang Romans chapter 8 verse 28 ana siya dire. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose. Grabe kayo kay naa-jud ay purpose ang tanan. Dito nag-start na kog simba and diha nakamanawag sa Ginoo kung naka sa kapait na sitwasyon. Kanang wala na kay laing masangpit pero kadtong perti pa na akong suyop, walay Ginoo oy. Drug lord permanente ang dulan.
Na one time na nagampo ko, anak ko na, Lord, palaya ako, Lord. Kay mag-serve jud ko sa imo, Lord. Promise jud na. Promise jud na, Lord. So after 6 years, gidungog ang akong pag-apo sa Ginoo. Nakalaya jud ko. And anak ka faithful si Lord. Anak ka faithful si Lord sa kuha, pero katong ako nakalaya na ko, nibalik yapon kog bisyo paglaya na ko. Wala na ako natubad akong gi-promise kay Lord. Almost 3 years. 3 years ko nakabalik og suyop. Nakabalik og Shabu. Pero grabe jud si Lord. Iya jud ay tuparon ang kanagay pakigsaad nimo saya. Maski ikaw dili ka mo tupad sa imong saad, pero siya iya jud tuparon. Naghimo jud si Lord og sitwasyon para lang jud mabalik kog tawag sa iya. Kay sa akong gitrabahoan sa una, nakabalita man ko nga ginapangita na daw kog intel. Kay dito sa akong ginatrabahoan, gapauli ko og mga item ba, Shabu nga mga sobra-sobra na ako. Mo nang gatago-tago na pud ko og balik. Dili na kumuli sa balay, kay puno na ko sa kahadlok nga basig na ay nagatang sa balay namo. So nagstay jud ko sa Panabo, nagpuyo ko dito for 1 month. Dito na puyo. Nag-inusara na pud ko dito sa Panabo. Dito na pud ko nagsugod og kanang pangamuyo sa Ginoo. To cut it short, naigigamit ang Ginoo nga gi-connect sa moa ba. Nag-rides naman mi dati, naman mi rides na grupo. And dito pod gi-connect sa moa si Lord. Thankful kayo ko ani saya ha. Kay gigamit jud si Lord ani niya. Katong pag-join nako sa DRD Riders, na-invite me og team building sa Gobjen. Lipay kayo ko kay abi na ko. Gobjen gyud ni, chill ni sa dagat. Shot, overnight. Muna kung nauna. Pero mauna dito, ang way ni Lord, didto mi na empower sa akong asawa. And kauban ako ang akong igsuon, mga riders, kagrupo na ako dati sa riders, dito sa Gobjen. Dito nagsugod ang tanan. Dito nagsugod ug balik akong resyon diha kay Lord. Sa RW, Restoration Weekend, dito na ako surrender ang akong kinabuhi kay Lord. Dito sa Gobjen, dito na ako nadawat si Lord. And sa life group, kanang among ginatawag karon na D group o kanang pinaagi sa fellowship, trainings, o mentoring sa mga pastor, diha mi nahinog and hantod naka-RW mi, mas nasabtan ako and mas nilalom ang akong relasyon diha sa atong amahan. O sa RW, mabrihan ang imong panghuna-una nga nasirado. And sa RW pod na ako nasabtan kung unsa di ay takapalangga o kagugma sa atong amahan sa langit. Sa cross, dito na ako nasabta na ang bayad sa tanan natong mga sala, dito po na ako naibalan na dili na dieta dapat tamak-tamakan sa yawa tungod sa bisyo. Sa RW, dito maabrihan tanan. Nakasirado ang imuhang, kanang dito maabrihan ang nakasirado nimo na mga una-una o sirado nimo na kasing-kasing. Muna kung naay nag-invite sa inyo sa RW, ayaw jud ninyo i-miss. Ayaw jud ninyo na i-miss na opportunity. Kay diha jud ko na-restore. Diha ko na-restore balik sa akong original design and na-fulfill ang akong purpose. Like karon, pag gumanaw RW, perting lipaya sa akong asawa, sa akong kabaguhan. Makahatag na ko og time sa yaha, na namilablab, minus na mong away. So kung minus ang away, perti na fire. Dili na ko pabigat kay wala na may bisyo, mas makatabang na ko sa mua sa among panginahanglan sa akong pamilya. Mas naapod ko time sa akong mga anak o ako gahatod sa akong kamanghuran sa school. Dinay-hinay akong relasyon diya sa akong mama, ginaayos sa Ginoo, dili na mi magsigaway sa akong mama, and naana joy kalinaw sa among pamilya. Kay kami naman tanan naana sa Ginoo. Karon ginakonek jud ko ni Lord sa mga people na sama na ko sa una nga gitamak-tamakan sa bisyo ug mga couple nga naay ginapang go through sa life. Nag-serve na jud ko kay Lord. Naan ako karon sa worship team as drummer. And akong anak na si Aris nasa guitar. Ang akong asawa pod na nag-help me one another para mahimong blessing sa uban. Nagpagamit pod mi sa ministry. Mo nang magpagamit na jud ko kay Lord. Dili na sa kalaban. Di na jud ko pagamit sa kalaban. Grasya ra jud ang tanan. Salamat Lord kay nahimo na jud ko nimo anak, and God bless everyone. All glory and honor belongs to our God. Shalom. Gina-encourage sa mo tanan na mo join sa Restoration Weekend
kamo nga naadiri karon, kamo nga naminaw karon, gina-invite ta mo na moapil sa RW. Kay diha sa RW, diha ma-restore ang tanan nga naguba sa imuhang kinabuhi. Diha ma-restore imong pamilya, diha ma-restore ang imong kinabuhi. E labaw sa tanan, ma-restore ang imong relasyon diha sa atong amahan. Thank you, kato lang. So, kana ang life nga madaugon because ang ato ang topic today is kinabuhi nga madaugon. No? Powerful kayo. Makita ninyo, ang life nga madaugon is naay puno og kalinaw. And of course, kinsa naman diri ang kanay si the hands katong mga isa na katuig, less than 1 year nga nakanang gisurrender nimo imong life kay Lord kanang bag-o pa. Taas na imong kamot. Kanang bago pa, 1 year? Awan ay 1 year, okay? 1 year pa lang, nag-surrender ang life kay Lord. Okay? 2 years. 2 years, okay? 3 years. Wow, 3 years na. So 3 years na diay ni si Kwan, no? Si Arnel, o sila Jetro. 4 years. Walay ni surrender sa iyang kinabuhi sa Ginoo. Okay, mo balik tag surrender, balik ron, no? 10 years? 5 years up. Wow, 5 years. Dagan na. Ikaw, Lloyd, pila na katuig? 5? 10? 10 na? Okay. 10 to 15 years. Uy, wow, kuya, wow. 10 to 15 years. Okay. No? So, kabalo ba mo, no, nga ang mature nga bata, mailan nimo kung mature na siya kung 2 years old? Nga naman, kabalo naman siya mulakaw. Tama? Kung ang bata, 2 years old, di pagyapon kabalo mulakaw, makoncern ka, anak. Nga naman, dili man design sa bata nga 2 years old ka, di pa kakalakaw. Pwede nga wala naning kamot og lakaw ka ng bata, or naay mama o papa nga magsikargaan ng bata. Mo na nga dili yun siya kalakaw. Tama ba? Same po na sa tuang pag-walk kay Lord. Kung 2 years old na ka, gikan sa pag-ilani mo sa Ginoo, dapat kabalo na ka mulakaw. Kabalo na ka mahimong makinabuhi nga madaugon, sama ni Arnel o ni Roslyn. Kay, kung 2 years old na ka, or more than 2 years old na ka sa Ginoo, unya, dili gihapon ka kabalo mulakaw o mo-overcome sa mga problema nimo sa imong kinabuhi, sa mga sala nga imong gina-go through or kanang struggles nimo nga sala, pasabot nga pwede nga dili ka ganahan mulakaw. Murag bata ba nga adi ko ganahan mulakaw, no? Or bitbito na lang ka kung di ka gusto mulakaw, mabunjing ka na. Tanawa day mong tapad, dili na siya mao. No? Dugay na ka kay Lord, pero defeated gyapon nimong life, there's something wrong sa imo, ha? Dili ka gusto mulakaw, or nice somebody nga naga karga permanente sa imo, ha? Mapansin ninyo kaning mga anak na permanente bitbiton sa ginikanan, dili kabalo mo overcome sa problema. Kana ganing gamay nga problema sa anak, sa luon dahil sa ginikanan, dili gani ialaw nga maningkamot ang ilahang anak. Daggo na nga ng mga anak ka, di ka ba maningkamot? Gamay lang nga problema, ma-discourage, ma-depress, ang uban maghikog. Na ako isa ka friend, tag-iyag sabungan sa Takurong. Grabe sila kadato. Naa sila mga palm oil nga kanang plantation, naa sila bake shop, naa sila sabungan. Naabot sila sa under silang palm oil, puno na siya og kanang mga manok. Kay mga bakulod man ni sila gikan. So, kuan jud, no? Yaya na kaya daghan jud sila yaya. Puro tunol tanan. Wa jud gitudloan maningkamot. Wa jud gitudloan nga mo overcome sa ilang mga problema. Wala jud gitudloan nga mubarog. Pagkamatay sa iyang papa, sa naitabo, ang iyang gihimo,
Niinom siya og red horse, gisagulan niya malatayon. Naghikog nga naman, di niya kaya ang problema. Naanad man siya tunol. So same mo nga karon. Pwede nga naa ka diri. Dugay na ka sa Ginoo. Pwede nga naapod ka diri. Idaran na ka, pero di pa ka-overcome sa imong problema. Dili ka magkaroon og ka ng victorious nga kinabuhi. No? Sama nila Arnel, kita ninyo, grabe ang ilang problema nga gi-go through, pero nganong madaugon man sila. Tingon sila nga, inay-hinay, ginabagumi. Ang victory man good, ang kadaugan, dili pasabot nga wala na'y trial sa imong kinabuhi. Ang victory, it doesn't mean that you are free from sin and trials. Pasabot is, victory is when you learn to walk over those trials. Kaya di ba giingon sa Bible, I have told you these things, John 16:33, in this world. I have told you these things that in me, you may have peace. But in this world, you will have trouble. While buhi pa ka, nadyo'y problema. Nadyo'y sala. Mintras buhi pa ka, nga naman, makasasala man atong lawas. So nadyo'y kay overcome, adlaw-adlaw. Na kay overcome nga problema, pero ang pasabot sa victory, kabalo ka, latayan ka na nga mga problema. Dili basta ako umigo nga, problema lang, matay ang papa, wala siya kabalo mulatay. Naghikog dayon. Nga naman, di siya natudluan mulatay. Dili siya nitudluan nga mo abante. Mo walk. No? Ang naitabo, pag tumba diretso. And I pray, pagkauman, ani nga topic na to, kabaluta mag-walk. Kabaluta mo abante. Dili ka mag-discourage o maghikog. Amen? Dili ka mo give up. Di ka mo backslide. So, abi man na to ang victorious na kay na ba? Wala na isa-isala. Dili na siya victory. Kay diya man ta mahimong liwat sa Ginoo kung mamatay na ta. Kay wala naman ning lawas na to nga makasasala. Every day na naman tayo trials itong lawas. No, usay mo, kita niyo, murag mo gimaw pa, murag, si Arnel, murag ganahan pa mo suyop. Pero, gina-overcome niya. Kana ang victorious na kinabuhi. Kanang kabalo na ka mo-overcome. Na may tentasyon tanan. Pagawas ninyo diri, na may tentasyon tanan. But ang victorious nga life, if you know or you learn to walk. Amen? Victory is not free from sins and problems, but victory is when you learn to walk over those problems and trials in our lives and even over sins. That is called na victory. Naba mo diha? So if 2 years na ka nga na born again, no? Kaganya murag 15 years, na dagan-dagan gamay. Pag-abot sa 1 year, wala ni taas, gamay rapod, no? Asa ba yun ang uban? Siguro mga 1 month pa lang. No? Mga 1 day pa lang kay Lord. Okay pa na, no? Ano man, importante kaayo, no, nga. Thank you. Importante kaayo, nakita, magtuon jud ta, og lakaw. Inay mong tapat, tuon taglakaw. No? So, it's not a question. It's not about you keep on falling. No? Dili, yun na siya dili. It's not about you keep on falling. Ang question is, did you learn to walk? Kanang, dili masabot nga, nadagma ka karon. No? Loser na ka, dili. Ang question diya, pagkadagma nimo nitindog ba kag balik og nilakaw? Padayon. Amen? Dili ka nadagma ka na kay problema, wala na. Lingkod na ka diretso, tumba na. And na ako story karon nga i-share sa inyo unsa yung i-prepare ni Lord for us nga kinabuhi. Unsa yung dapat na to i-go through. Unsa may angay na to himuon. How to live a victorious life. Excited mo na? Excited. Okay. Sa Deuteronomy chapter 2 verse 14. Now the time that it took for us to come from Kadesh Barnea until we cross over the brook Sered was 38 years. And all the generation of the men of the war perished from within the camp, as the Lord had sworn to them.
So, tanawan ninyo, kani nga time, katong nag-instruct ang Ginoo diri sa Kadesh Barnea, gikan diri sa Kadesh Barnea, padulong diri sa Promised Land. This is the story sa mga Israelites nga gislave sila gihimo silang slave for 430 years. Gislave sila sa Egypt, sila ang ginabunal-bunalan dito sa Egypt, sila ang ginapahimo og mga clay para maghimog mga temple dito. Luoy kayo ang life sa mga Israelites. This is the picture of us nga wala pa nakaila sa Ginoo. Paras ni Arnel tong una, ginatamak-tamakan jud siya sa yawa. Ingnan ka sa yawa, suyop. Ingnan ka sa yawa, kawat. Ingnan ka sa yawa nga bunalan ng asawa. Insay ingon sa yawa nga kawatin ng cellphone, swap, no? Kana ang ginahimo sa yawa, same picture sa mga Israelites. 430 years sila gi-oppress. Karon gikuha sila sa Ginoo sa Egypt, then ang goal ni Lord sa ilaha is dadon sila sa promised land kaya nagi-prepare si Lord for them. Same sa imuha. Pila nakakatuig nga grabe ka gitamakan sa yawa, karon na ka diri, gidawat nimo ang Ginoo, gisave ka ni Lord karon. Tama? Karon namang kay journey, na kay paglakaw karon sama ni nila Arnel, na sila journey. And silang paglakaw, gikan unta dito sa Egypt, padulong sa Canaan, sa Promised Land is 2 years lang. Makita ninyo, niana siya diha, until balik nimo sa katong first sa 13, baliw ko. Now the time it took for us to come from Kadesh Barnea until we cross over the Brook Sered was 38 years. Gikan na sa sobra katunga-tunga, 38 years. 2 years, 40 years man sila nagsuroy-suroy sa wilderness. Ang design na jud ni Lord, apil na tong mag-conquer nila sa Wall of Jericho, 2 years lang normal nga process ni Lord. 2 years lang dapat. Yun nga, napakaikwan, na picture, paliw kong picture, anabi. Kaniyo, hawa ninyo ha. Gikan dire sa Egypt, ang mga Israelites, biyahe sila diri. Tabok sila diri sa Red Sea. Kining Red Sea, mao ni siya ang life nato nga nabaptismohan. Tama? Gikan diri sa pagka-born again nimo, gihawas ka sa Ginoo, nagpabaptize ka, kay ngano man nagdesisyon ka, nga tuloy-tuloy na jud ka kay Lord. Tama? Kaya abi man gud natong baptismo is pagbalhin og reliyon. Pag-desisyon na nga tuloy-tuloy na ka sa gusto plano sa Ginoo sa imuha. Daghan kay sila gipang overcome diri. Taas-taas ng biyahe. Dayon na kaya. Dire ang Kadesh Barnea. Tama? Gamay na lang unta nga biyahe padulong dito sa Jericho. Nasaag sila og 38 years. Imagine mo kataas na silang biyahe dire. Dire na sila. Mo na ang giingon diha 38 years sila ay sila nakasulod sa Promised Land. Nga naman tungod sa gahi mga ulo. Di jud tuman sa Ginoo. Dili jud moabante kay magsige huna didto sa ilang ginikanan. May pa didto sa Egypt makakaon pamantag karot siguro didto og gulay diri puro mana. Puro reklamo, gusto lingion gyapon ang pas mao na nga maglisod jud ka og abante. Mao na ang mga sins no, mga giants nato as we continue. So unsa 38 years balik nimo dito sa verse kaganiha. 38 years diha sa Kadesh Barnea padulong sa Promised Land, no? 2 years lang dapat. Mao na nga 2 years dapat kung dugay na ka sa Ginoo. Dawat nimo ang Ginoo, baptize ka, nagdesisyon ka, nga i-surrender imong life kay Lord. 2 years madaugon na ka. Kaabanti na ka. Naka-receive na ka og victory. Kabalo na ka mo overcome sa imong uwag. Kabalo na ka mo overcome sa imong temper. Arnel, grabe kay inito no gulo ni. Kita ni mo ginukdanay sila sa iyang asawa. Mayon ta no kanang magginukdanay sa beach ba nga kanang ana sila sa beach. Dili ba pinuspusay man jud dito sa dalan. No? Lahi man ning ilang ginukdanay, no? So again, no, mao na ni ang instruction ni God for them. 'Di ba?
ang out of Egypt, mo na born again experience nimo, pagtabok nimo sa Red Sea, mo na ang imuhang life nga nabaptize, nag-decide na ka, gilubong na nimo yung karang kinabuhi. Then pag ang kanang biyahe nimo padulong sa promised land is mo na ang mga i-overcome nimo. Wilderness na experience na to. Ang Canaan, it's a life of victory, kanang rest. Dili na ka defeated sa enemy. Rest na mo na ang sabat jud nga katigud anay nga sabat kanang kapahulayan sa imong kalag. Nga dili na ka kulatado sa bisyo, dili na ka kulatado sa problema, kung dili naay problema pero restful na ka. Naay mo abot nga problema, victorious na ka ba? Dapat mo abot na 2 years. Tanawa daw imong bana, pila na nakatuig dire. Tanawa imong asawa kung pila na nakatuig. Restful na ba na? Amen. Restful. Naba mo diha? So, niya na ang Ginoo kay Moses. Nana sila dito sa kano? Sa Kadesh Barnea. Katong 38 katuig nila nga biyahe. Send out for yourself men so that they may spy out. Numbers 13 verse 2. Send out for yourself men so that they may spy out the land of Canaan. So makita ninyo, katong ni kurbada pa sila dito, pasaka dito, no? Sige, ispayan ninyo kining promised land. Yan na si God. Instruction niya kay Moses. Send out for yourself men so that may spy out the land of Canaan, which is I am going to give to the sons of Israel. You shall send a man from each of their father's tribe, everyone a leader among them. So si Moses nagpadala siya og 12 spies, no? Kay 12 tribes man ang Israel. When Moses sent them to spy out the land of Canaan, he said to them, "Go up. Abante jud ka." Amen? Go up there into Negeb, then go up into the hill country. Before jud ka makareceive sa promise, kailangan abante jud ka, dili ka pwedeng magluya-luya. Namo diha? Wala jud pwedeng, wala jud kwandiri, wala stagnant sa Ginoo. Always jud ka moving forward, na problema, tumbat, tindog. Amen? Na problema sa imong financial, tindog. Namo mo diha? Problema sa imong bana, tindog. Problema sa imong asawa, tindog. Abante. Then, yung instruction ni Moses sa ilaha, see what the land is like, and whether the people who live in there are strong or weak, whether they are few or many. So, unsay gusto ipatanaw ni Moses sa ilaha, og instruction ni Lord, tanawa kung unsa ang dapat natong i-conquer nga land. Nadyo tayo i-conquer. And of course, natay mga i-overcome na mga people. Mamayang gingo diya. Tanawa, ang mga people who live there, strong ba sila? Tama? Balik daw dito. Whether people who live there are strong or weak, whether few or many, dagan ba sila? Then in verse 19, how is the land in which they live? It is good or bad? And how are the cities in which they live? Are they like open camps or with fortifications? In verse 20, how is the land? Is it fat or lean? Are there trees in it or not? Make an effort. Inay mong tapat pag-effort. Make an effort then to get some of the fruit of the land. Pasabot, ang promise ni Lord, na fruit. Na fruit of the Holy Spirit nga mulatay sa imuha, mabagko imong kinabuhi. Pero mag-effort daw ka, nga mabag-upod ka. Dili pwede nga moingon ka nga, ipasa Diyos na lang nako. Oh, moingon ka nga, ang Ginoo na'y bahala sa kuha. O niya paghatag sa imo suyop gyapon ka. Si Arnel. Do you think nabago si Arnel kung wala po siya nag-effort? Ang Ginoo gusto jud ka baguhon, pero pag-effort pod. O gani nga, make an effort to get the fruit. Sa Canaan is a picture of a life with Christ. A life nga victory with Christ na anay fruit nga nagpaabot sa imo ha.
Pero pag effort ka nga mag-manifest jud na sa imo ha. Kay kung wala kay himuon, ang Ginoo faithful kayo. Ihatag jud na sa imo ha kung mag-effort pud ka. Amen. Hinan ka magpasaylo, dili ka mag-effort nga magpasaylo. Kung saan pag-manifest sa imo sa fruit. Di ba ang gingon sa Bible? But the fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, patience, kindness. So there's a fruit. Pero you need to make an effort to get some of the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. So naayo mahinog nga mga prutas. Amen? In verse 23, then they came to the valley of Eshcol, and from there cut down a branch with a single cluster of grapes. And they carried it on a pole between two men, with some of the pomegranates and the figs. So, pantayan ninyo, grabe di ay kayong gi-prepare ni God para sa mga Israelites, sa mga anak niya. Ang imo ang tapad, anak na sa Ginoo. Amen? Na siya gi-prepare, unsa man nga fruit. Grabe na imagine nimo. Dili mabitbit ang isa ka pungpong, di ba? Kung mapalit ka karon og per kilo diya sa yanggurin nga kanang grapes, bitbiton raman nato si sa kamot no. Kaning naa sa promised land, nga gi-prepare sa Ginoo para sa ilaha, dili mabitbit sa isa ka tao, naghimo pa sila kahoy para isangit ang isa lang ka pungpong. Sa ato pa si Lord, nag-prepare siya og dako nga pagkabaguhan sa imong kinabuhi. Imagine ninyo, nabago si Arnel, nabago iyang mga anak, nabago po ang iyang mga amiga. Dako jud kayong gi-prepare ni Lord for us. Kailangan jud ta maning kamot. Kailangan ta kabalo ta mo tikang. Kabalo ta mo overcome. Amen? And iyang gingon diha, when they returned from spying out the land, at the end of 40 days, grabe no, 40 days nila gispayan ang promised land. Then, mauna ni, in Numbers 13 verse 27, thus they told him and said, we went into the land where you sent us, and it certainly does flow with milk and honey. And this is its fruit. No, grabe, dili lang di ay fruit, na apoy milk and honey. Sa ato pa, maayo pod nga kinabuhi. Ang naa sa ato provision, milk and honey. Mao nay promise ni Lord sa ato nga nagpaabot. Sila Arnel, glisod sila og palit og sa kakilong bugas tong una. Pero karon dili man nga una sila ka adunahan, pero adunahan sila sa Ginoo, gina-provide man ni Lord ang ilang panginahanglanon. Milk flow man yang gingon diha. Nag-flow it certainly does flow. Pasabot dili maputol. Pwede nga di ka kakaon karon pero di jud na maputlan. Amen. Pwede nga wala ka gipakakaon karon kay pwede ka papastingon sa Ginoo. Kay sige ra kagkaon. No? Then mag-flow ang milk and honey at the same time. Kita nimo, pinungpong nga grapes ang ihatag sa imo. Pinungpong na kausaban sa imo ang kinabuhi. Dili lang kanang imong uwag ang matanggal. Dili lang kanang imong init ug ulong matanggal. Daghan pa. Apil na ng pagpasaylo. Apil na ng pag-imong garbuso. Amen? Then, nevertheless, niya na siya diha. The people who live in the land, are strong. Uy. So, naadyo mga negative, mga report. Tama? Dili lang di ay maayo ang nakita dito, pero naadi ay tayo i-overcome before nato madawat kini nga mga fruits. Na kay dapat nga ihimuon nimo nga maging victorious ta. Amen? Yang diya, and the cities are fortified and very large. Nga na siya diya. And moreover, we saw the descendants of Anaks. And then, anak there. So, naay mga hindrance sa to ang victory or a life of victory diha kay Lord. Naay mga hindrances. Number 1, kaning mga strong. Strongholds na to. Kay ingon man diha, naay mga strong. Strong nga tao. Natay mga strong man. Unsa may mga strong man nato? Unsa strong man nimo to una, Nel? Ang strong man nimo tong una is shabu.
every time makakita og shabu, di ijud ni mo undang ba? Strong. Strong. Inom, strong. Naon sabay mga strong na to. Anger, kanang dali ra ka mo suko, kanang gamay lang na bikil, strong yun. Sa may strong nimo karon, kanang di jud kakapugong. Tong H, pwede nang tong H. Every time na imulakaw diya sa inyo ang aaser sa lasto, di jud ka, mangita jud kang paagi ba nga makataya jud ka. Mao na yung mga strong na to. Oh. Kanang makita ka diya, nay kusog-kusog karon nga kwan ba nga kanang kwan. Number karon, mano yung panalo swelter ron, mano yung solusyon sa imong problema. Kita jud kang kuuton jud nimo tanan diha, ngita strong jud. Oh, pwede po nimo sa may mga strong nimo, kanang imo pagkachismosa. Every time na imo mutapad sa inyo sa imong silingan, chismis jud ka jud strong jud imong bababa, di ka kapugong. Mao na yung mga hindrance na to sa to ang victory. Amen. Naba mo diha? Kung sa may mga strong na to, uwag. Kanang every time makakita jud ka sa TikTok diha, wala, strong jud. Kanang makakita ka diha sa imo sa Facebook diha nga siksi strong, di jud ka kapugong. Masturbate diretso, ano yung mga strong. Amen? So yung mga strong na to, kanang social media. Pwede ba yan ang mga stronghold na to, gunitan sa social media? Maayo man ang social media. Ang problema lang, kung gigunitan ka sa social media, kana nagka-on ka, gatiks gapon ka, strong man naman na. Oh, kana. Mag-worship ta, gatiks gapon ka, strong man naman na nimo. Tama? Naa ka dire, cellphone gapon ng imo ang ginatubag, strong man na. Kailangan na nimo i-overcome. Amen? Ana-ana ra ka diha, pero ang imo ang utok na social media. Pila kay nag-kuan sa kuha, pila kay nag-like sa kuha, pila kay ni sin sa kuha. Strong man. Defeated na nga life kung di nimo ma-overcome. Cellphone lang gani, dili ka ka-overcome. Unsa na kay imong bana? Amen? Naba mo diha? Unsa ba? So these are the ones nga makaslow sa tuwa, kining mga strong man na to. Kay mao man unta ni ang mao man gud ni ang nakapaluya sa mga Israelites. Imagine mo gaabanti na layo na kay silang naabanti tungod lang sa mga strong man nakadungog ang mga Israelite. Nagreklamo na sila kay Moses. Nganong gidalaman minimo diri? Patyon minimo gaana na dayon na sila. Dili na sila gusto mo abante. Kabalo mo? Wala ka sulod sa promised land tanan nga nigawas dito sa Israel. Ay sa Egypt. Mga generation na lang ni Joshua o Caleb kaning duha ang nakasulod nga naman because na-defeat sila sa mga balita sa strongman. Kanang mga strongman na to, pwede di ay, nga dili nimo ma-experience ang life nga gi-prepare ni Lord sa imo ha, kung dili ka mo-overcome anang mga strongman nimo. Duha ka tuig na ka, chismosa gyapon ka. Unsaon na napagkuan ana? Unsaon niyo pagka life of victory ana? Gubot kay imong silingan. Awa, simba-simba ka diha. Nagatan yung simba ka diha, tanaway mong baba, mo anay mong silingan. Victorious ba ka ana? Ha? Kapag kagabi, istorya mi nami atinan kagabi nga birthday. No? Asya, akuan, kayo, kanang dili ko ganahan mo apil og D-group. Ano siya, sosyalan, manggod kayo ang mga akuan. Ang mga kauban ako dito sa D-group, ano siya, mo ba? Tapos, anabod siya, tapos, kuan, kanang, nganong, kinina lang duha na to kabarkada ba, ang wala na ko mawin. Ano siya? So, duha man to nga, wala pa na win, wala pa daw na dool sa Ginoo. Kung saan po niya pag-win, nga ginaatbangan po niya, inom po dito sa iyang tubangan. Nadugay na siya sa Ginoo. So, saan pagtuo aning kining duha niya ka amiga nga mawin siya aning nana sa Ginoo kuno unya grabe po maginom kaya ang kabaguhan dili man nimo daot-daoton na imong kinabuhi. Wala ka gihimo sa Ginoo para gubaon nimo imong liver, wala ka gihimo sa Ginoo para gubaon na imong isip. Gihimo ka sa Ginoo para mahanay imong kinabuhi. Amen.
Unya dili mo sugot noon ang iyang gishiran mao pa toy dili palahubog. Nya siya nga ka-share. Mao toy palahubog unsa ang pagwin nimo ana? Nagtuo kag defeated. Di ko mo sugot ingon ana kung kinabuhi mo ana jud tong unbeliever. May paning unbeliever kay wala nakulatahan. Kini nga kuan nadawat na niya nakagawas na sa Egypt pero sige pakulata gyapon sa wilderness. I pray nga ikaw karon paggawas nimo dire victorious na ka. Amen? So, sa may mga stronghold pa na to. So, mao ni makaluya sa ato Pastor, apil bang bisyo diya? Pastor, apil. Ano di ay? Victorious ba ka kung nagka-utang-utang na ka tungod ng imong bisyo? Mo invite ka karon be sa imong silingan. Invite ta ka simbahan, grabe kayong Ginoo, mo anak ka. Wa gani ka kabayad sa imong utang kay grabe nimong suyop, mo ana sa imong silingan. Mo apil mo na diri. Amen. Unsa ba? Verse 32. So they gave out to the sons of Israel a bad report. Mao nitong 10 spy nangatag sila og bad report. To the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone in spying it out is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw are men of great size. Daghang kay mga giant. Mao ning mga lahi ni anak. Tama? So, kini, itong una, naan na jud ni mga giant. Imagine mo nun, dugko kay mga tao, nya, huy, gagmay ra kay ta, dili yun ni pwede. Dili nato nito kaya ma-overcome. Amen? Ginapakita lang sa ato, adri, nga na mga giant ka problema sa atong kinabuhi. Amen? Kasi mga giant ni mo karon. Pwede ang giant na to karon na isang, sige ni mo pangitag kwarta. Mga nga kautang-utang na ka. Mga mga giant na to, mabayran pa ka na ko ni. Mga mga giant na to. Nagtuutang nga, dili na natam. Mo nang uban, dili na makapadayon sa Ginoo. Ngano man. Gikulata sa giant nga utang. Amen? Kaya magkautang-utang, magsigira man pug online sabong. Oh. Magkautang-utang ka, sungod lang po sa imong bisyo. Mo na, nidako imong giant. Mo na, di na ka makita ang simbahan. Di na ka makapadayon. Ngano man, gikulata ka sa mga giant. And kailangan dyan na ni mo ma-overcome karon. Amen? Para tuloy-tuloy ka dito sa promised land. Amen? Sama na, mga giant na to, pamilya. Naiuban, pag dool ni mo sa Ginoo, mga giant man na to ni. Balin-balin na po kag reliyon, mga na sila. Kanalay mo pamilya, dili jud kailangan jud ni mo i-overcome imong pamilya kay kabalo ka nga mabago imong kinabuhi. Ayaw kawat-awat sa imong pamilya nga kulatado gyapon sa yawa kung mao na sila ang giant nimo, i-overcome nimo para sa mo ha. Gingnan mi nga nangabuhi mo ani nga reliyon, mga matay mo ani nga reliyon. Kung ano sa isip na ko, kung magpadayon ko ani nga reliyon nga grabe man kakulatado kaayo. Kulatado sa bisyo, kulatado gyapon ng kulatadog sakit, kanang magpadayon ko aning reliyon na ni. Kailangan nag-step out jud ko, nangayo jud ko kanang wisdom kay Lord. Nangayo ko tabang sa Ginoo. Ito, overcome na mo among family. Karon, no? Even sa akong kuya, akong mama, nadiri akong mama, no? Kay ngano man, gi-overcome na ko ang giant. Sagrado ba yan ni nga ko ang mama? Daghan ba yan ni Ginoo utong una? Oh, naigamay, naidako, pinakagamay. Naapoy naka-frame ang Ginoo, daghan kay siya Ginoo. Pero kailangan dyan ako ni overcome kini akong pamilya. Karon, sila'y naka-benefit. Na-restore among family. Amen? Nasabay mga giant ni mo, friends. Di na ako kaya give up ako mga palahubog nga amigo. Di na ako kaya i-give up ng palahubog na akong uyab. Oh. Ano yung mga giant na to? Kunya, may untag na lead ka sa imong uyab nga mabago imong kinabuhi. Kunya, kung tudluan ka magsyabo diha o mag-inom-inom, it's time for you na overcome ni mo na nga giant ni mo. Baala na masakitan, pero dili ko musugot, nga dili ko ka-receive sa promised land. Amen? Di ko musugot nga 40 years pod ko maglibot-libot sa wilderness.
Hantod sa di ko kasulod. Dili pwedeng 40 years ka diya galibot-libot sa imuhang bisyo, 40 years ka galibot-libot sa imong pagkainot ng ulo, 40 years ka galibot-libot sa sigig kautang, 40 years ka diya galibot-libot diya sa imuhang munguwag. So kailangan jud ka mo step out. Kailangan jud ka mo abante. Amen? Napa mo diha? So sa mga giants na to, kanang mga maura man gud ni pastor nga akong nahuman. Wala man ko kahuman og college. Wala man ko kahuman og high school. Ang blessing ni Lord, dili mahitungod sa imong nahuman. Ang blessing ni Lord mahitungod na sa imong pagtuo kaniya. Nakuha ninyo? Dili pasabot nga wa ka nahuman, di ka mapanalanginan sa Ginoo. Mao nang ayaw gamita ka na ang mga giants nga kutubra mi diri pastor. Mao na lang jud niya mo ang pamilya, mao man gud niya ang nasugdan sa among ginikanan ay sugot ana. Amen. Maura pod niya akong nahuman, maura pod niya ang amo ang gipamana sa akong ginikanan, kutubra jud mi dili jud. Naay plano nga the best si Lord sa imo. Naba mo diha, you need to overcome na kay himuon. Ayaw padala aning mga lies sa enemy. Ang environment ninyo, di kuha ka na, di kumusugot ana nga daghan kay mga disciple nga gipalambo pud sa Ginoo. Gihanay ang kinabuhi. Diri sila Allen Lloyd Kipuyo ra ni sila tong una sa balay nga di madilaha. Pero faithful si Lord. Di kumusugot ani nga permanente mo palayason diha. Ana si Lord. Step out, lakaw. Di man siya musugot tong una. Asa man kung puyuan eh. Ipalayas bitaw siya. Warningan siya sa taga-Deka. Katong time nga wala na siya mapuyan. Naaman di gi-prepare si Lord nga balay para sa ilaha. Kaugalingon na nila, mas gwapo pa siya balay sa kuwa. Dili to niya ma-receive kung wala siya ni abante. Wala siya nag-effort. Kailangan dyan ako ni-overcome, kini ako ang mindset. Amen? Kailangan ni mo i-overcome ang mga giants ni mo. Amen ba? Amen. Then, nakakita po daw sila og mga nipilin. Verse 33, we saw Nephilim. The sons of Anak are part of the Nephilim. Yan na siya da. And we became like grasshoppers in our own sight. And so, we're in their sight. So, isa ni kahindrance sa ato ang victory. Isa ni kahindrance nga makareceive ta sa promised land ang ato ang mubog pagtanaw sa atong sarili. Napa mo diha? We are like grasshopper. Ito ra ka. Dagko manggod kaya ning kwan pastor, no? Ito ra ka. Dili uy, kailangan jud ka mabante. For you to live a life of victory, number 1, una nimo nga himuon is ayaw jud kag associate o entertain sa mga negative nga mga people. Among the 12 spies nga pidala ni Moses, ang napulo ang negative. Tanawa daw imong tapad kung negative ba na ang pagkatao? Positive na. Amen ba? Kung kana nga tao, ga-discourage sa imo nga dili makaya, walay pag-asa, likayisa na. Amen? Verse 30, Numbers 13, verse 30. Then Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it. For we will surely overcome it. Dapat nga na imong heart, no, nga padayon ta. Naman ang giants na tong kinabuhi, naman ang mga kailangan na to i-overcome. Ayaw paminaw, anang napulo. Mga nang mensahe, ani ni Kwan ba? Ni Caleb. Ayaw minaw, ana, padayon ta. Munang importante kayo, nga naay mga mentor sa inyo, naay mga people, nga gatuo sa Ginoo. Kay kung parehas mo nagtuo sa yawan unjud yung kinabuhi. Mo na ingon ni Arnel kaganiya, dako kay mig pasalamat sa mga nagmentor sa mua.
og fellowship. Di ba? Kung di ba, kung akong ginakuanan sa ila sa kwan na anak ko sa pag-asa, kailangan ninyo og fellowship anak ko sa ilahang sa ilahang head dito. Anak ko sa ilahang paggawas ani mga bata, ang kalaban ani sa gawas. Dili dire. Okay lang dire, way mga sigarilyo dire, way mga drugs dire. Paggawas ani ang kalaban. Kailangan matapok ni sila sa fellowship ug nay mo mentor sila sa gawas. Maujud na ang wala sa mo, pastor. Ana sila, willing me mo help ana. Gi-commit na mo na dito. Nga naman, luwi kayo ni mga bata. Imagine ni mo, 12 years old, nang gang rape na. Na 14 years old dito, gang rape na. Kitabangan nila ilang uyab nga i-rape. Kasuhan sila sa iyang mama. Imagine mo, uyab na niya ha. Gihubog niya o giparip niya sa iyang mga barkada. Ingon na ka-worse karon na nga to ang mga bata noon. Ito namin nga, kailangan yun nato og fellowship, kailangan nato og mentor ani nila para matabangan sila unsaon nila pag-obey sa Ginoo. Naba mo diha? Kay kung ang kalayo, di ba? Ang kalayo kung manugba mo og isda, naman jud nay uling nagtapok, tama? Tanggalon nimo ang isa ka uling nga nagbaga, ipadaplin na nimo diha sa may salog, mamatay na. Nga naman, wala man siya kauban nga nagsiga. Onya karon igawas ka dito, gasiga sila dito tanan. Paggawas dire, puro bumbiro tanan imong barkada, mupalong sa imong kalayo. Ginuginoo diha. Ay simba-simba na dire, shot na dire tanawa. Oh. Mas kusgan ning mga espiritu sa emperador ug gridors kaysa espiritu diha sa apobyo nga imong madawat. Wala siya diha. O duha imong pilion. Oh. Napagkay Ginoo. Unsa may mo Ginoo? Atong gingon ni Arnel, drug lord. Oh. Taghan. Ginoo. Pili ka, tinuod nga Ginoo ang drug nga lord. Oh. Espiritu sa Ginoo, espiritu sa bino. Na. Tingala ka, bunga imong babaw kasabot. Kay espiritu man sa bino imong gidawat, espiritu sa Ginoo. Amen. So unsa yang diha? Do not associate and entertain negative people. Mo associate ka sa mo encourage sa imo. Pag-ulagi ka, padayon lang ka, Brad. Kani wala jud ni isa aning mga tawhana mo gi-condemn. Madagma ni sila, Brad, pasaylo. Dagma ni sila, padayon lang, Brad. Wa jud kuningon sila undang. Amen. Bas long as gusto ka magbago mo tabang ko. Kaya ang Ginoo di man mamugos. Dili ka pukson sa Ginoo. Ang Ginoo ganahan siya nga ma-experience nimo ang life nga gidesign niya sa imo. Kung dili pud ka mo sugot, dili pud siya magpaabot lang jud ang Ginoo. Muyon ka, Lord. Ako nang i-surrender akong kinabuhi sa imo. Oh, surrender. Trabahoon ka, ana. Mo bitaw ka kaniya pagtindog ninyo, Lord. Ako nang itugyan akong kinabuhi. Magsugod na nagtrabaho ang Ginoo sa imo. Kay ikaw may nisulti. Mo na nga invite niyo yung mga amigo nga wala pa kadawat sa Ginoo. Ngano man, pag ampo ana niya, i-surrender niyo imong life, tingala ka nahinay, nanay ka baguhan. Kadua, we need to be mentors, amen, to encourage us, to go up and lead us to walk or overcome. Joshua, Numbers 14, verse 6 to 7. Joshua, the son of man, sa ito kanya, si Caleb, no? Karon si Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, of those who had spied out the land, tore their clothes. Grabe no, sukay sila. Nga naman, puro nang tuo man sila sa negative, nga napulo ka spy. Giant to, mga strong ni sila, grabe kayo na, wala. Muraratag mga kwan dito. Muratag mga grasshopper dito. Sa may mga mas gamay pa anang grasshopper. Muratag mga okra dito. Tamakan ani nila. Sugot mo. Muna yan. Hindi na kaya. Muna siya. Then they spoke to all the congregation of sons of Israel saying, the land which is we possess to the spy out is an exceedingly a good land. Nay, nagpaabot nga mayo nga kinabuhi sa imuha. Ayaw mong padala aning mga negative nga tao. Amen? Ayaw mong padala ng mga giants sa inyong kinabuhi. Amen?
So, kailangan nato mo encourage sa tuwa. Tudluan ka mo tindog. Ikaw, tulo. Aside sa you need mentors, katulo, kailangan jud ka magtuo sa Ginoo nga bag-ohon ka niya. Kay kung wala kay pagtuo, di jud ka mabag-o. Ang kapital nato sa gingharian sa Ginoo pagtuo. Naba mo diha? We need to have faith to God that He will lead us to victory. Nga nung nag-wonder sila for 40 years, di sila mutuo. Nagduwa-duwa pa sila sa Ginoo. Ano sila nga? Nga nung gigawas pa man minimo dito, okay naman nung tami dito, okay ra dito nga ginaslave me. Hindi yun di mo makita na. Pero karon yan na siya, no? In Numbers 14, verse 8, if the Lord is pleased with us, then He will bring us into this land and give it to us. A land which flows with milk and honey. Naba mo diha? He will bring us. Grabe si Caleb ug si Joshua. No? Grabe ang ilang fighting spirit ba? Nga, grabe lang faith sa Ginoo. Pagbuot ni sa Ginoo, ihatag jud niya, bahala na diha ang mga giants sa akong kinabuhi. Dahala na ang mga strong diha, i-overcome jud na ako, ni ngano man, kauban na ako ang Ginoo. Maglisod man gud tag overcome sa mga giants sa tong kinabuhi kung wala ang Ginoo sa tong kinabuhi. Maglisod man gud ta mag-overcome sa atong mga strongholds sa atong kinabuhi kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kapila naman mo nagbago. Nel, kapila man ka nag-New Year's resolution, Nel? Kadaghan, no? Gikan sa pagka-elementary, ang New Year's resolution ako, di na ako mangupya. Bago pa lang kagsulat, anak, mangupya na dayon ka. Oh. Pagdako ni mo, New Year's resolution ka po, di na ako muinom. Wala, 3 kings pa lang. Wa pa na human ng 3 kings, siguro ka saan. Grabe na yung palaubog. Nga naman, dili lagi na ni mo kaya, nga ikaw ra. Mo na nga, ayaw dyan ninyo ingnon sa mua, nga tao ra ko, pastor. Tao ka nga, kailangan ni mo Ginoo. Para mabago imong kinabuhi. Amen? Kailangan nato ang Ginoo. And kailangan nyo ta magsalig sa Ginoo. Then, yan, gingon diya, 2 Corinthians chapter 2, verse 14, but thanks be to God, who always lead us into triumph in Christ. Ang Ginoo, ang gusto niya, always, 24 hours a day, i-lead ka into a life of victory. Ano niya gingon diya, always lead us. Sa ato pa, always man ka, 24 hours ko ni mo i-lead sa victory. Amen? Who always lead us into triumph in Christ and manifest through us the sweet aroma of the knowledge of Him in every place. So, maski asang area sa imong life, ma-experience yun ni mo ang victory ni Lord. Always niya na siya. Even sa imong pagtulog, even sa imong damgo. No? Ginatabangan ka ni Lord nga mahimo kang victorious. Basta, tuuhan ra nimo. Oh. Problema sa uban, grabe na kulata sa yawa, di pa mo tuo sa Ginoo. Oh, dagan kay kung mga na-encounter, ana. Di mo tuo sa Ginoo. Sao na lang nato ni? Wala jud ko'y matabang sa imo kung di ka mo tuo sa Ginoo. Ana ko siya. Tuuan jud nimo ang Ginoo. Nga bag-ohon jud kaniya. Kay wa kagi sayang-sayangan og pakamatyan diha sa cross nga dili na para sa imo. Kabalo mo, katong pagkaton na mo sa bahay Pag-asa, imagine mo, katong isa dito, 14 years old ba tong pinakamubo dito, Bong? 12? 12? Oh. Gang rape na. Ha? Gang rape sila. Naisa dito, murder po din yung kasaw. Naisa dito, katong isa pinakabata dito, 14 years old, di ba? Unsa day ana siya, pastor, okay ra ba mo puyo ko sa inyong balay? Ana siya, pag mugawas na ko, pastor ha, ana siya. Kaya wala naman ko kuin mama magpapa. Nya wala na po namang balay na sunog. Ana ko siya, unsa day imong kaso? Nangawat ra man ko, pastor. Ana siya. Ana siya. Unsa imong gikawat? Motor. Ano ko, motor? Amin ako kawat-kawat lang og mga soft drinks nga na, good. Motor, karnaper, naperting
gamayang bata, gamay pa yung murag katong magipang-ampuan diri sa kwan nga katong mga G12. Pati nga gamaya. Giana kay ko siya. Motor, kung sa kaning pagsakay aning motora aning bata ani, nya mo puyo pa sa mong balay. Sa anak ko, oh sige, anak ko siya. Kay nagtuo ko nga mabago ni sa Ginoo. Amen? Naba mo diha? No? So, pato na anak ko nga lahi jud ang tanaw sa Ginoo aning mga bata. Pwede ang tanaw sa kalibutan wa nay pag-asa ning mga bata ni. Pero ako anak ko na-reflect gud dayon sa ako ang pinsan nagpuyo man ron sa balay. Gipapuyo sa Ginoo sa balay kay kabalo pod ang Ginoo nga matabangan pod nako siya. Apil pod kining mga naadiri karon nga naka-overcome. Gatan na pod ko sa iya ha, motor ra ning gikawat ani. Kining nagpuyo sa balay kay sakyanan may gikawat ani. So mabag-o jud ning bataan ni kay mas dako-dako mga yawa karon ng bit-bit aning tawhana. O nya anak ko na-bless pod ko ba? Kay gipakita sa ko nga mabago ni siya. Mabago dyan ting tawhana. Isa ra may Ginoo nga mabagoan ni nila. Ang ako alang po, kung mutanaw ra ba ko, ani ba si kawato na bila ko motor dito sa balay. Nya pa mga bike dito sa balay. Basi ko pagmata ni mo ng tulo ka bike dito. Sao na lang ni, dagang lay ang yawa ba. Pero katuod ko siya. Niya ko sige, anak ko siya. Puyo dito. O nya karon daghan man na ng apil na po mga bata. Ang buton sa pagipangsulti aning mga kauban nako nga dito, bud sila mo puyo sa balay. Ako ginaisip sa farm na lang siguro na ako ni bang bitbiton ni sila. Kaya tagama dito, balay dito kubo, anak ko. But ang point diri is, ikaw, magtuod ka nga mabago ni. Amen? Kaya ang Ginoo mo, bago dyan ni tawana. Katanaw ko aning mga nawong, aning mga, kanang mga nag-invite sa inyo ha, diri. Samot na ng mga lalaki. Tanaw ko ana nila, grabe, buhi, jud kay ka Lord. Aning mga tawana, grabe jud ka. Samot na dito sa balay. Na ako, at peace na kay ko sa balay. No, maski na ako yung mga magipapuyo dito sa balay nga, inguna na kamal dito, makatulog ko. Ug tarong. Nawala na akong pagigugma sa mga material nga butang ba. Kung mawala na, Lord, diha, ikaw rin kambyo, anak. Amen? Ito, anak ko. Barag, itong isa kadlaw, magmata na ako dito. Sus, naidako kayong bangga akong sakyanan. Siya, giapoy nagdala ato. So, dili na po kawat. Bangga na po nang iyang gihimo. Lord, ikaw, Joy, mo baguhan eh. Parang ana siya. Ana siya, auntie. Nabago na dyan si kuya. Ano man? Kung kato pa tong panahon na kami nagkuyog, ani, nakatilaw na po kulata, pusil, ani, ana siya. Grabe dyan kayo ang kuano. Grabe dyan kayo si Lord. Amen? No? Nga, si Lord dyan mo bago aning mga tawahan na dili kita. Kay kung kita atong tanawon ni mong bana, Lord, ano, di jud kaya ni, di jud na ako ni kaya. Mong asawa, nga babaan po, di jud kaya ang babaan ni Lord. Ikaw na jud mistorya ni Lord. Bana po nga babaan, Lord. Ikaw jud magpahilo man ng babaan ni Lord. So, kailangan we need to have faith in the Lord. Amen? Every day, baguhon jud ta ana. Always. Every day. Kaupat. Sa itong una, we need to have mentors. Do not associate with the negative people. Then, of course, kailangan ta magtuo. Kaya ang Ginoo may mutabang sa tumubago. Siya may muhatag og promise land sa tuwa. Ikaupat, kailangan jud ta magkaroon og fear of the Lord. Dili sa tao. Ay mo kadlok sa tao. Ayaw kadlok ka ng imong mga kauban. Ayaw mo kadlok sa inyong pamilya. Pugan kasi mong pamilya nga di magpadayon sa Ginoo, mas ganahan imong pamilya mag-adik-adik ka diha kaysa mabago. Naba mo diha? Kung kasabot sa mga ginikanan nga uban, manimba ang anak, na mali na kag religion, di takatagan og allowance. Oh. Pero mauli ilang anak kaadlawon, ganahan, naginumin na mahubog pa. Kung kasabot, mauna siya ang pag-blind sa yawa sa mga ginikanan. Naba mo diha? Numbers 14 verse 9,
Only do not rebel against the Lord. Do not fear the people of the land. Amen? For they will be our prey. Their protection has been removed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Ayaw gadlok ka ng mga giants nimo, pamilya. Ayaw gadlok diya. No? Sao na lang kanin, bulagan. Bulagan ko, bulagi. Kaysa naman po, di mo akong imong adik. Oh. Amen? Ay gadlok ka ni mga tawana. Man, the Lord is with me. Ano kung ikaw, kung imong uyab, ginalid ka diha nga, imo kang adik, bulagi. Nga naman, hatagan pa ka og the best ni Lord nga uyab. Amen? Naba mo diha? Na-promise ni Lord, niya na may mga giant nimo. Sakit man ko na, pastor, nga mawala siya. Sakit ra na sa una. Ugma, wala na. Amen? Kaya kung love ni mo ang Ginoo, dili nimo siya pasakitan. Mo na niya, fear the Lord. Fear the Lord and do not fear man. Mas kadlukan nimo ang Ginoo kaysa ang tao. Kaya ang Ginoo siya pwede mo patay sa imong kalagog espiritu. Ang tao mo patay ra sa imong lawas. Di katagan o galawan sa imong mama. Dili na niya kaya patyon imong kalag. Amen? So, ikaw, kung, no, iyang gingon diya, but thanks be to God, no? Asa na da? Fear the Lord, not man. Okay? So, if you love the Lord, you trust Him. Na ma-overcome ni mo tanan. Ang mga people around you, ma-overcome ni mo ang mga magagahinder sa imong paglakaw diya sa Ginoo. Ako, grabe kaayo ang kuhan, grabe kaayo ang nga gi-overcome na mo, no? Sa ako, ang pamilya, grabe, una, pag, kamo mo, pila na ta ka years lang? 14 years? 15? Grabe among ipang-overcome, even tao, no? First year pa lang ko sa Ginoo, namatay dahil na akong kuya. Sunod, papa, grabe ang mga kailangan na mo nga mo abante. Kaya kung wala mi nang abante, help. Grabe, napay duha ka bulan kay almoranas ko, di ko kalingkod. Mubasa ko Biblia, magdapa na lang ko sa loob. Magdapa ko sa bed. Kailangan na ako ng pang-overcome tanan. Finances, grabe. Gikan sa pagsugod, hala, grabe pila ka tuig. Grabe. Tingala ka nga, idol man ko sa Ginoo, wala lagi gyapon ang breakthrough. Kay di ay, ginatanggal ni Lord ang akong pagka-inlove sa kwarta. Hantod sa nawala ng pagka-inlove sa kwarta, pero wala ko ipasagdan sa Ginoo. Giyatagan ko bugas kada bulan. Wala ko ipasagdan kay ang promise man niya is milk and honey. Mag-flow. Dili man luxury ang gipromise ni Lord. Niya kuha kay luxury man gusto. Oh. Overcome na ako na. Grabe na akong ipang-overcome. Grasya ra dyan sa Ginoo. Nagsalig ra dyan ko sa Ginoo. I fear of the Lord. Wala na ako gi-entertain kaning mga hunghong sa mga negative nga mga people. Karon, para sa atong mga kagabi, sila rin ga-invite sa mo agbalik. Tunguna, dili nila gusto. Nga naman, mga ginoo man na sila. Pero karon, nainay, gina-invite na migbalik. Kalima, you need to have a mind of a conqueror. Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who love us. Unsa man ning mga conqueror? Kaning mga conqueror man good, kung naa sila'y ma-defeat, for example, gusto nila sulungon ng bangkiruan. Pag na-defeat nila ang bangkiruan, nanapod silang isip, maanapod. Dapat ingon ana ang imong mind. Kung na kay na-overcome nga sala, karon naka-overcome sa imong uwag, ugma na pod, initon og ulo ka na po di mo overcome. Mo na yung mind sa conqueror. Dili ka pwede nga mahimong victorious kung wala kay mind nga conqueror. Niya na lang, pastor, kanang karon okay ra i-overcome sana ko ning ako ang kapalhubog karong adlaw. Sunod adlaw na pod kuan kanang
Sunod bulan na pod pastor ha. Dili mo na. Kailangan jud karon adlaw ang imong pagkatamad imong i-overcome. Ugma, unyang hapon, ang imong kainiton og ulo, always mo overcome. Kabulo ka dapat mulakaw over those strongholds nimo and even giants sa imong kinabuhi. Overcome nimong social media. Kasuko, we need to be a master over sins. Amen? Sa may mga mind sa conqueror, kita dapat ang hari over our sins. Dili ang sala ang nagmaster sa tua. Kaya because, may promise ni Lord sa Romans 6 verse 14, for sin shall not be a master over you. Para mahimo kang overcomer, ang sala dapat ang nagpaubos sa imuha, dili ang sala ang nagpa-master sa imuha. Dili na design ni Lord sa imuha. Nadugay na ka sa Ginoo, 2 years na ka, ang sala gyapoy ga master sa imuha. Naba mo diha? Bisyo. No? Ang bisyo gyapoy master sa imuha. Duha na ka katuig. Social media gyapoy ga master sa imuha. Duha na ka katuig. Ikaduha, nga mind sa conqueror, you need to keep your conscience clear. Sao na, pastor? 1 Corinthians 4 verse 4, for I am conscious of nothing against myself, yet I am not by this acquitted. But the one who examines me is the Lord. No? Ani dapat? Para mahimo kang victorious sa imong kinabuhi, every time nga naa kay mali nga nahimo, itama nimo. You need to keep your conscience clear. Naba mo diha? For I am conscious of nothing against myself. Kay adlaw-adlaw man jud, no, kailangan jud ka maglong ka nga ma-free sa sin. Like for example, no, iyang gingon diri sa Romans 7:18, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For the willing is present in me, but the doing of the good is not. Ano no? Ang atong lawas makasasala sa akong sama sa akong gingon sa inyo ha. Maski unsaon nimo worship dire, paggawas nimo diha, na kay makita babae sa mga lalaki. Nakikita ang siksi diha. Ano diha, no? Mugimaw dayon na imo makasasala nga utok. Ikaw nga nakakita ana, i-overcome nimo, limbyuan dayon nimo. Dili pwede ni nga magdagan na pud imong isip nga hugaw. Nakuha ninyo? For example, nakauna-una na pud ka og suyop. Mao man ang gusto sa imong lawas. Ikaw mismo, i-overcome na nimo. You need to free your mind. No? Kailangan nga limpyo permanente mong konsensya. Kung nakay dili mahimo, nakay dili maayo na sulti, nagpasaylo sa Ginoo. Ingon ana di ay ang pagiging conqueror. Naba mo diha? Kaya abi manggod nato, balaan na kayo na siya, balaan. Wala na siya yung mga struggle. Dili adlaw-adlaw natay struggle nga naman, nagpuyo pa ka sa makasasala nga lawas. Maski bagulang kag ampo, magtingala ka mo, papaprag kalit hugaw nga isip. Unyang uban, abi na ninyo nga makasasala na mo. Kabalo mo ang sala, kanang dili na ka maning kamot, nga bag-uhon imong isip mo na ni sala. Pero kung mupapap gani nga ng hugaw, tapos naningkamot ka, Lord, sorry kaayo, naalaw na pud ni sa akong isip nga hugaw. Ang dapat kay mo nimo is imuhang i-overcome ka na nga dili lagi mao Lord, naalaw na pud sa akong isip Lord, nga nakauna-una ko dili maayo. Kana ang tama. Pero kung naanak kay isip nga, laming-lamingon na nimong imong uwag, laming-lamingon na ning hugaw nimo nga isip, padulong na kag backslide ana. Padulong na ka sa defeated nga life, dili na ka sa victorious nga life. That's why nayon ko sa inyo ha, you need to long to free from sin. You need to keep your conscience clear. Kaya ang pinaka-battle nato nasa isip. Amen? Amen, magod nato pag human ninyo restoration weekend. Wala na ikuan. Kanang wala na yung mga problem, trials ato ang kinabuhi. Dili oy. Naa-address imong isip ang pinakakusog. Adlaw-adlaw.
Amen? Muna, adlaw-adlaw ka dapat magmalipayon. Muna, kanta ba yan eh? Adlaw-adlaw malipayon. Amen? Then, you need to obey His command. Hapit mo man. Kailangan, kung ikaw nga nakakay conqueror nga spirit, mo-obey ka sa command sa imong master. Dili ka pwede magrebelde. Mao na kailangan ni mag-fellowship, kay nga naman tudluan ka sa mga leaders above you, nga imuhang i-open ang Bible. Imuhang i-follow ang iyang command. And iyang gingon diya, no? 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments. And, sa may gingon diya, His commandments are not burdensome. Dili dapat pabugat sa imo ang instruction sa Ginoo. And asa man ani mo makuha ang command sa Bible. Apil kag life group, naatay morning devotional every day. Except Sunday. Ginatudloan ta diha unsaon nato pag-obey sa pulong sa Ginoo. And lastly, we need to be persistent in prayer. Kailangan jud nga moingon jud ka nga, Lord, tabangi jud ko kay di jud na ko kaya ning problema nako. Dili na ko kaya ning mga tawanan ni Lord, dili na ko kaya ning bisyo nga ako ra. Kailangan tika. Naba mo diha? Then when you pray, dapat dapat ni ang imong himuon. When you pray, you must have a heart for others. Lisod man gud mangayo ka, Lord, padlato ako. Lord, bag-uha ko. Para asa? Dili kay bless ana ni Lord kung para na sa imo ha. Kay ngano man clear kayo mao na ang mali man gud nato sa prayer. Sa gingon diha, Luke 11 verse 1. It happened that while Jesus was praying in a certain place after he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Tudloy mo magampo niya na ang mga disipulo. As John also taught his disciples. Kung sa gingon ni Jesus Christ, He said to them, when you pray, say, niya na siya diya, Father, hallowed be your name. Of course, mauna mag-glorify si Lord. Tama? Magpampo ka. Kung sa ikaduha niya ang gingon, verse 3, give us. Dili niya gingon diya, give me today. Muna nga kung gusto nimo magpuyo sa victorious nga kinabuhi, gusto nimo mupuyo sa promised land, kailangan ang imuang prayer, ask. Ask. Yang gudya, give us. Hatagi ko, Lord, sa akong panginanglanan para sa amuang pamilya. Ask. Then yang gudya, forgive us. Pangayo po pasaylo sa imong mga pamilya. Kaya usay ang atong ginapangayon ang pasaylo, sarili ra nato. Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Kung saan ang sala sa imong anak, wa ka na pasaylo? Ask. Mas the more ka maging victorious kung imo ang pag-ampo para sa tanan. As. Diniyang gyud diha, nanghatag siya karon, forgive us of our sins as we also forgive everyone who is indebted us. And yang gyud diha, lead us. So ang prayer dapat is para jud sa tanan. Dili sa imong sarili. For you to have a victorious life, you pray persistently, pero ang imong prayer para sa tanan, para sa uban. Then iyang gingon diha, gi-share ni Jesus Christ in the context. Sa iyang gingon diha, in the context nga ang prayer nimo is para sa uban. Then he said to them, suppose one of you has a friend and goes to him at midnight. Kinsa atong friend? Si Jesus Christ. Tama? And say to him, friend, lend me 3 loaves. Kailangan ako. Para asa? For a friend of mine, para sa ako ang friend. Mangayaw ka sa ginugtabang para sa uban. Lord, baguha ko para effective ko sa akong friend. Lord, i-bless ako ang kwarta, among resources, para na ako matabang sa akong friend. Lord, i-bless niya mo ang balay para na ako'y makuha na ng life group or day group na ako. So you ask for others, not for yourself. Morning, i-share ni Jesus Christ in the context of prayer, this is
Dapat ang motivation nimo when you ask. Sayang yun diya. For a friend of mine has come to me from a journey. In verse 6, di ba? And I have nothing to set before him. Lord, wala ko'y mahatag ani nila kung dili ko nimo baguhon. Lord, wala ko'y may pakaon ani nila, Lord, kung dili ka mo provide. Amen? Lord, wala ko'y pang sunduan kung di ko nimo hatag sakyanan. Amen? Ang motivation nimo mo ampo ka. Lord, padato ako para mo sikat ko. No. Lord, i-bless ko para na ako itabang. Then, iyang mo diya, and from inside, he answers and says, do not bother me. The door has already been shut, and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, niya na siya diya, verse 8, even though he will not give up and give him anything, because he is his friend. Friend man ka sa Ginoo. And yet, because of his persistence, Lord, wala pala gining breakthrough. Padayon ka. You keep walking. You keep walking. Ayaw give up. Lord, wala pa'y breakthrough lagi, ani Lord. Padayon kag pangayo. Lord, wala pala ginausap akong bana. Padayon. Persistent. Friend man mo sa Ginoo. Amen? He will get up, mo ni promise ni Lord. He will get up and give him as much as he need. Nga naman, ang heart ni mo is for others. Amen? I pray nga na-learn na to para madali ang inyong pag-ampo. Ang pag-ampo ninyo dapat para naamoy mabless sa uban. Naba mo diha? You need to be persistent. Honest ka dapat. Lord, no, kailangan na ako ni para na ako i-bless sa uban. Can we all stand up? Then iyang gingon diya, so I say to you, sayang gingon diya, ask. Tingnan mo tapad, ask, pangayo. Ang pangutan, nagapangayo baka sa Ginoo, basi nakalimot kang pangayo. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Lord, murag, di na lagi ta ka ma-feel, mabati sa kong kinabuhi ang kalihok. Asa ka, Lord. Lord, lihok ka sa kong kinabuhi. Knock, and it will be open to you. Lord, dugay-dugay na lagi liway na abrihan, kini nga mo ang panalangin. Pasigwa po ka nangatok. Amen? For everyone who asks, receive. Kasi excited mo receive. And he who seeks, find. And to him who knocks, it will be open. You ask, seek, and knock para sa for others. Lord, di mo ako nga victorious so that I can lead others into victory. Haba mo diya? Kaya lisod kayo mag-lead ug other people nga ikaw defeated. Asa di mo na pa ngayon? Sa Ginoo. Then, iyang gingon diha sa Luke 11 verse 13. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give you the Holy Spirit to those who ask Him? Ang partner nimo para mahimo jud kang victorious sa imong kinabuhi, ihatag na sa Ginoo ang Holy Spirit sa imo nga mo partner sa imo para makaya nimo overcome tanan sa imo mga giants, sa mga strongholds nato sa tong kinabuhi. Can we bow down our heads? Heavenly Father, we thank you for your word. Salamat, Ginoo, for reminding us that you have prepared a paradise for us. A life of victory, a life of rest, a life full of milk and honey, and a life filled with the fruit of your Holy Spirit. Right now, pangayong pasaylo sa Ginoo. Lord, forgive me. Saylo ako, Lord.
If na mga people nga naga-pull down sa ako, nga gi-allow na ako, Ginoo. Lord, sorry kayo kay mas dako ang mga giants sa akong kinabuhi. Giant sa problema. Giant sa mga problema sa kwarta. Even Lord, giants sa ako ang family. Bana, akong asawa. Forgive me Lord nga napektuhan ko ani nila. And right now, ask the Lord to help you. Lord, help me to overcome. Help me, Lord, nga mahimo kong victorious over all our circumstances. Pero pangayog tabang sa Holy Spirit, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open. Come on, ask the Lord. Pangayog tabang sa Ginoo. Lord, gusto nyo ko mabago. Gusto nyo ko mag-breakthrough, Lord. I want to walk over those circumstances. I want to walk over those sins. Mga trials sa kong kinabuhi, Ginoo, will be under my foot because you are with me. I want to live a life of victory. Victory, Lord. gonna see the victory, Lord. Because the power belongs to you. You are created as God to be victorious. Salamat, Lord, for the victory ahead. We praise your name. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give our hands to the Lord? Tingnan mo ang